ni Raden Kaslan, direktor ng Bumi Adjo Corporation at miyembro ng Indonesian Party, ang pinto ng kanyang opisina sa bahay at bumaling sa kanyang bisita, si Huslin Limbara, tagapangulo ng Indonesian Party. Ayan, wala na makakarinig ng usapan natin. Upo ka. Naupo si Huslin Limbara sa isang silyon na kulay tsokolate na gawa sa balat. Sumandal, saka nagsabi, Aray, masakit pa rin ang balikat ko. Wala pa rin doktor na pagpapagaling nito. Kinuha ni Raden Kaslan ang kahon ng tabako sa kanyang mesa at may sinabing pakikiramay sa sakit sa balikat ni Huslin Limbara. Kumuha ang bisita ng isang 555 na sinindihan ni Raden Kaslan sa kanyang pilak na lighter na gawa ng Jogja Silverworks. Humithit ng malalim si Huslin Limbara. Marahang nagbuga ng usok habang matamang nakatingin sa mukha ni Raden Kaslan. Saglit na hindi mapalagay si Raden Kaslan sa pagkakatingin sa kanya. Ngunit ibinaksi niya ang pag-aalala matapos makapag-isip. Kailangan na naman ng partido ng pera at sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-abot ng hihigit pa sa 1 o 2,000 rupya. Gumaan ang kanyang pakiramdam nang mabuo ang ganitong pasya. Sinabi niya kay Huslin Limbara, Ano bang atin? Parang napaka-importante at napakabigat ng problema noong magkausap tayo sa telepono. May bahagyang ungol na umayos ng upo ni Huslin Limbara bago marahang nagsabi, Isang mahalagang desisyon ang binuo ng lupong tagapagpaganap. Gaya ng alam mo na, malapit na naman ang eleksyon. Kailangan ng ating partido ng maraming pera. Kailangan magtayo tayo ng organisasyong pangkalakalan para makalikom ng malalaking pera. Sa lahat, ikaw ang napili para maghanda ng plano. Dahil mahaba na ang karanasan mo sa negosyo. Gusto naming maghanda ka ng malawakang plano na sasaklaw sa lahat ng gawaing pang-ekonomiya. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera mo. Hindi natin intensyong magnegosyo. Pero kung magiging pangmatagalan ang ilang kasunduan, mas mabuti may tagubili na sa mga miyembrong may mataas na pwesto para suportan ang mga gawain ng partido. Anong palagay mo? Pinagmasdan ni Raden Kaslan si Huslin Limbara. Nakabalita na siya tungkol sa plano ng partido na lumikom ng pondo. Matagal niyang hinintay na maimbitahan siyang sumali sa paglikom na ito. Nakapasok na ang pangalan niya sa mga piling miyembro, ngunit hinihingi pa rin niya ang suporta ng mga kaibigan niyang miyembro ng konseho para makasiguro. At nagkagasta na siya ng ilang libong rupya para rito. Kung susuporta ang mga miyembro ng partido na nasa pwesto, walang problema. Sabi ni Raden Kaslan. Sa lahat ng sektor ng ekonomiya, pinakamadaling hingan ng pera ang mga nag-i-import. Ang ibang sektor ay hihingi pa ng palugit na panahon. Hihingi ng organisasyon, ng tauhan, tulad ng transportasyon, export o industriya. Pero walang hinihinging anuman ang mga nag-i-import. Ang kakailanganin lang naman pangalan ng isang korporasyon. Yun lang. Ibebenta lang namin yung mga makukuha naming lisensya sa pag-i-import. Maganda tayo sa dalawang plano. Ang isa ay para sa mabilisang resulta sa pamamagitan ng pag-i-import. Ang isa pa sa pangmatagalan para sa pagbubukas ng mga bangko, industriya at iba. Hindi. Nagkamali ang marami sa pagsasabing eksperto si Raden Kaslan sa ekonomiya. Natatawang sabi ni Huslin Limbara. Dali lang yun. Sabi ni Raden Kaslan. Handang bumili ng lisensya mga importer. Lalo na kumpara sa mga ordinaryong bagay na kailangan bilhin ng tao. Kahit patnugutan natin ng 200%. Kaya halimbawang 100,000 rupya ang halaga ng bawat lisensya, mabebenta mga ito ng 300,000 rupya. Kikita tayo ng buong 300,000 rupya nang walang puhunan kahit sampera.
Okay. Sabi ni Husin Limbara at natutuwang tinapik ang mesa. Sa kalkulasyon ng ating partido, kailangan natin ng hindi kukulangin sa 3 milyon para manalo sa darating na eleksyon. Palagay mo ba, kaya natin likumin ito sa loob ng 6 na buwan? Sandaling di kumibo si Raden Kaslan habang nagkukwenta. Walang problema. Sabi niya. Okay, Ulit ni Husin Limbara. ikaw nang bahalang maghanda ng plano. Pero, may isa pang bagay na kailangang ayusin. Sabi ni Raden Kaslan. Ilang porsyento ang mapupunta sa partido at ilan sa mga gagamiting taong magpapatupad ng plano. May peligro to kahit paano. Kaya, tungkol sa peligro, bahala ang mga ministro natin. Hindi yun ang sinasabi ko. Mahinang sabi ni Raden Kaslan. Kahit huwad ang mga korporasyong itatayo natin, meron pa ring pagkakagastusan. Tulad ng buwis, mga sertipiko, at marami pang iba. Ano ang marapat sa opinion mo, Bung Raden Kaslan? Okay na ang tig sa 50%. 50 sa partido at 50 sa mga taong gagamitin natin ng pangalan. Di ba sobra naman yata yan? Nagsususpetsang tanong ni Husin Limbara. Bakit naman sobra? Sigurado namang makukuha ng partido ang kwarta sa loob ng 6 na buwan. Tugon ni Raden Kaslan. Kung Raden Kaslan, alam mo naman, siyempre, na kailangang lihim na lihim ito. Sabi ni Husin Limbara. Siyempre pa, magiging maingat na maingat ako. Di ba nakataya rin ang reputasyon ko? Tumayo si Husin Limbara. Bahagyang yumuko upang di sumakit ang balikat, humakbang patungong pinto bago nagtanong kay Raden Kaslan. Kailan mo kaya madadala sa akin ang plano? Sa loob ng 1 linggo. Sagot ni Raden Kaslan. Sige, 1 linggo. Tawagan mo na lang ako. Sa beranda sa harapan, nakita nila si Fatma na nakaupo at nagbabasa. At sa harap ng piano sa sulok ay naroon si Suryono. Parang tinatamad na humihimig ng ilang tono. Aalis na ba kayo? Tanong ni Fatma. Hindi ba muna kayo iinom ng kahit ano? Salamat. Tsaka na lang. Sobrang dami ng trabaho. Suryono, halika rito. Sandali. Ito si Pak Husin Limbara, tagapangulo ng Indonesian Party. Ito ang anak kong si Suryono. Kararating lang niya mula sa ibang bansa. Sa Ministry ng Ugnayang Panlabas siya pumapasok. Kumusta, iho? Miyembro ka rin ba ng partido? Tanong ni Husin Limbara habang kinakamayan si Suryono. Tama na ho ang isa sa partido. Si Bapak na lang. Sagot ni Suryono. Malakas silang nagtawanan. Pagkaraan, inihati ni Raden Kaslan si Husin Limbara sa kotse ng huli na nakaparada sa bakuran. Nang bumalik sa bahay si Raden Kaslan, isinara niya ang pinto. Pinagkiskis ang mga kamay at pinaglipat ang tingin kina Suryono at Fatma. Pagkaraan, tumawa siya ng malakas. Pasok na tayo. Bulalas niya sa wikang Dutch. Ayos na tayo. Dugtong pa. Naupo si Raden Kaslan sa tabi ni Fatma. Saka pinalapit si Suryono at nagsalitang parang may ibubunyag na lihim. Sekreto ito. Atin natin lang. Malaking pagkakwartahan ito. At mabilis niyang ipinaliwanag sa asawa at anak ang mga plano sa paglikom ng pera para sa partido. Matapos magpaliwanag, sinabi ni Raden Kaslan. Bala kong magtayo ng iba't ibang korporasyon at ilalagay ko si Fatma at ikaw, Suryono, at direktor ng mga ito. At sa bawat korporasyon, kahati tayo sa tubo. Kaya sa hatian,
mapapasa kamay natin ang pinakamalaking kita. Hindi ako pwede. Sagot ni Soriano. Empleyado ako ng gobyerno. Walang problema. Magbitiw ka o magbakasyon na matagal. Sasabihin ko sa partido, maayos natin yan. Matagal na nag-usap ang tatlo at marami silang nabuong plano. May kung anong naramdaman si Soriano na minsan may di niya inaakalang mararamdaman. Ang galak sa pagkakaroon ng pagkakataong makahawak ng ganoong kalaking pera. Bakit nga hindi? Nagpasya na akong gusto ko yun. Pag nagsawa ako, magbabago ako ng isip. Iba naman ang gugustuhin ko. Nang matapos silang mag-usap, nakumbinsi na ni Soriano ang sarili na walang masama sa kanilang gagawin. Ganyan din naman ang ginagawa ng ibang partido. Naisip niya, bakit hindi rin ako gumawa ng gayon? Nakahiga si Pak Ijo sa madilim na kwarto sa kanyang dampa. Mula nang bumangga ang kanyang kalesa sa kotse, nilagnat na siya at hindi na nakabangon. Laging sumasakit ang kanyang mga pigsa at bawat sandali bumubulong siya. Laila illallah. Laila illallah. Kasabay ng mga daing, wala siyang kinakain at humihingi lamang ng tubig na maiinom. Kapag mataas na mataas ang kanyang lagnat, nagdidiliryo siya at sumisigaw. Ako, sasagasaan ako ng kotse. Awa po kayo sa matandang kabayo. Saklolo! Halos magkasakit na rin si Ibo Ijo, ang asawa ni Pak Ijo, sa pag-aalaga sa kanyang asawa. Ang kabayo? Bahala si Amat. Naghahanap nga siya ng damo. 10 taon na si Amat. Pahanapin mo na siya ng trabaho. Sabi ni Pak Ijo. Sayang nga at napakabata pa niya. Kung hindi, pwede nang siya ang maglabas ng kalesa. Sabi ng babae. Oo nga. Pwede lang siya sa mga magagaang na trabaho. Sabi mo, kahit anong trabaho. Pera ba tayo? Nagbayad na sa kwarto sina Simon at Itam. May natira pang kaunti. Ipirin mo. Hindi natin alam kung kailan ako gagaling. Lumabas si Ibo Ijo at tinawag si Amat. Mat, sabi ng tatay mo, maghanap ka na raw ng trabaho para makatulong. May sakit pa si tatay. Malalim ang iniisip ni Sugeng habang nakasalampak sa silya. Nininervyos siya at namumutla. Nagkukulong si Hasna, ang kanyang asawa, sa kwarto. Nag-away na naman sila. Yun pa rin dati, ang tungkol sa paglipat ng bahay. Umaalingaw-ngaw pa sa kanyang tenga ang mga tili ni Hasna. Puro pangakong napako. Buwan-buwan pangako. Malaki ng tiyan ko. Malapit na akong manganak. Gusto mong gumawa ng bata, hindi mo naman mabigyan ng disenteng tirahan? Patayin mo na lang ang batang to. Hindi nagtagal ang kanilang galak sa pagkakataas ng pwesto ni Sugeng. Ang bagong pwesto ni Sugeng ay naghatid ng bagong pag-asang magkakabahay na sila. Ngunit wala pa rin nangyari. Gusto mo bang maging masama ako gaya ng iba? Sigaw ni Sugeng. Pabalik-balik sa kanyang pandinig ang sigaw niyang yun. Allah, Sa loob-loob niya. ilalabanan ko ng gusto ang lahat ng tukso. Pero ang kailangan mabigyan ng buhay si Hasna. At pagpapakasama lamang ang tanging paraan para makuha ang buhay na yon. Sige, magiging masama na rin ako. Para kay Hasna. Para sa kanyang isisilang. Para sa baby ko. Nangalumbaba siya. Walang katarungan sa mundong ito. Hindi binibigyan ng pagkakataong manatiling tapat ang mga taong gustong maging tapat. Isang munting bahay, yun lang. At di na kailangang isugal pa ang karangalan. Hindi, ayoko.
Eh ano kung magalit si Hasna? Hiya mo siya. Pero alam niya, susuko rin siya sa gusto ni Hasna. Hindi niya kayang makipag-away kay Hasna bawat minuto tungkol sa bahay. Tumayo siya at nagtuloy sa kwarto. Sa kamang kinahihigaan ng umiiyak pang si Hasna. Niyakap ni Sugeng ang asawa at bumulong. Sorry, Has. Akong mali. Pero pangako, ayun ay totoo na. Kakabahay na tayo. Nadama ni Hasna ang katapatan sa kanyang pagsasalita kaya yumakap din ito sa asawa. Matagal silang nagyakap. Takip siling sa Jakarta.